sabi niya, kwelyuhan ko kayo. Ako ang yabang. Ubod ng yabang. At sobrang yabang. Hindi ko akalain na kaibigan ko ito eh. Pero yung ginawa niya talaga napakasama at hindi karapat-dapat na maupo sa Senado yung mga ganyang klaseng sinasabing public servant. Sobrang yabang mo dong. Mabuti, hindi ka minamab dyan paglabas mo ng mga tao. Kayo kasi. Akala nyo pag nandyan sa radyo at nagpumaporma-porma ng anti-government, akala nyo, pinagtatanggol na at sinusulong niya ang kapakanan ng bayan. Nako, ang dami nang bola dyan, ang dami nang budol. Kaya huwag kayo magpapapaniwala sa mga ganyang tao. Ito sa pagpapatuloy, Attorney Sal, no wonder the previous head of the Blue Ribbon Committee did not want to issue summons to the former Marines and subject them to an investigation. In addition to absolving the chief executive and former Speaker of the House from liability on the biggest heist of the century, without calling them to appear before the committee, with the Gatchalian group naming one of its own, who is notoriously known for advocating the bending or breaking of a law to get a desired result, as the new chairman of the BRC and who has pompously threatened to arrest senators who will attempt to convene a separate Blue Ribbon Committee hearing. The country is now faced with a destructive and odious Senate gridlock. Yan po ang last part. O yan. Alam nyo, meron bagong, yung ginaganap ngayon. Ang problema, yung head ngayon, ubod ng yabang. At sobrang yabang. Hindi ko akalain na kaibigan ko ito eh. Pero yung ginawa niya talaga napakasama at hindi karapat-dapat na maupo sa Senado yung mga ganyang klaseng sinasabing public servant. O kaya, tinabi mo. Dahil maraming pumuna sa kanya, napuwersa siyang humingi ng tawad. Di mo sabi niya, kwelyuhan ko kayo. Ako ang yabang. Ay, sobra. Samantalang siya, kilalang-kilala siya. Notorious nga ang kanyang, ang kanyang pangalan na number 1 na bender o breaker ng batas. Di ba sabi niya, pwede natin baluktutin ang batas. Pag ito ay makakabuti. Kaya, tinusiran sila. Kaya kayo kasi. Akala nyo pag nandyan sa radyo at nagpumaporma-porma ng anti-government, akala nyo, pinagtatanggol na at sinusulong niya ang kapakanan ng bayan. Nako, ang dami nang bola dyan, ang dami nang budol. Kaya huwag kayo magpapapaniwala sa mga ganyang tao. Tingnan natin kung anong gagawin. Tingnan muna, wala yung 18 marino, hindi nagpunta. Yes, Attorney. Kakaano lang na balita, Attorney Sal, nakarating na daw sa Senado, Attorney Sal, yung 18X, yung Brave 18 kasama si Senator Robin Hood Padilla, Attorney Sal. So, di mabuti. Anyway, tuloy ko. Kaya naman pala, itong mga nandiyan sa Blue Ribbon, yung unang Blue Ribbon, yung pinapangunahan niya, ni Laxi. Si Laxi Boy. Kaya pala, ayaw niya ipatawag, ang tindi pala. Ang tindi pala ng mga sasambulat ng mga di umanong pagtanggap ng mali-malitang pera. Kaya pala, inaabsuelto niya, hindi pa nga nagbibista, inaabsuelto niya na si Martin Romualdez, si Presidente Marcos Jr., sa halip na buksan niya yung komite para mag-imbestiga. Nauna na yung paghatol. Hindi ba sabi niya doon sa linggo, kaya hindi ba napula ako si Rito sa programa natin? Dahil sabi niya,
Kailangan bago ko ipatawag yan, tingnan ko muna kung nagsasabi ng katotohanan yan. Sus Maria Josep. Kaya ka nga mag-iimbestiga para alamin mo katotohanan. Bakit nauna yata yung... Kaya nga, kaya yung pala. Kaya pala ayaw ninyo. Dahil maraming lalabas ng mga sekreto, lalabas ng mga katiwadian. Oh. But kaya na sinabi ko, well, the presumption of innocence will always apply. But hindi nyo matatakasan ang mga tao magbibigay kagad ng kahatulan. Kasi lalong-lalo na kung kapanipaniwala ang mga pagsasalaysay ng mga ito na kumpleto ang mga paglalarawan nila. At nagtutugma-tugma, sabi ko nga sa inyo, mahirap ang gumawa ng script kung 18. Mas madaling gumawa ng script kung 1-2 lang. Pag 18, magkakamali ka. Pero hindi eh. May kanya-kanya silang istorya. Tsaka mahalaga, ganito huwag niyong kalimutan na hindi naman original itong 18 ito. Hindi naman sila ang una naglabas nito eh. Sino muna naglabas? Yung boss nila. Kasi ito yung mga dating bodyguards, drivers, messengers ni Saldico. Si Saldico ang una naglabas na nag-deliver siya ng pera. Kay Presidente Marcos Jr., kay Martin Romualdez. At binabalidate lang ng mga ito. Hindi lang pala yung dalawa, ugod na lang yung dami. Naubos nga ang pera natin, di ba? Yan. Yan kaya pala, ngayon naiintindihan natin kung bakit kayo gustong magpalit ng liderato. Hindi lahat Kasi sa 24, talagang merong mga pusakal na mga mga hindi ka nais-nais na. But meron din naman kahit papano, may mga naninindigan. Pero kukunti lang yun eh. Anyway, yes, attorney. tingnan natin. Gusto kong marinig ko ano na nangyari ngayon dyan sa pa-reportin mo yung ating reporter nang malaman na. Attorney Sal, kasalukuyan pa natin kinokontak si Senator, no? Pero yung sa feed po natin sa live stream. Bakit hirapan tayo kumontak? Para tayong nasa wilderness high-tech na tayo, telepono lang yan eh. Sige, ano ba yan? tatawagan natin si kapartner Jesus, Senator. Pero ang i-add ko lang po dun sa naunang breaking news, Attorney Sal, ay hindi pala daw sila pinayagan, according sa feed na natanggap natin, hindi daw sila pinayagan na pumasok sa plenary kasama si Senator Robin Padilla. Kaya sa ngayon ay ongoing pa rin po yung sinasagawang investigasyon doon sa Blue Ribbon. Kaya ang tanong ko, inimbitahan ba sila? Well, magandang question ni Attorney Sal. Kaya alamin natin yan na sa mga sandaling ito, tatawagan natin si kapartner. Yung puro yabang ni ni Erwin. Dapat pagkakataon mo na ito, ipakita na ikaw ay matino. Nandyan, no? Kasi alam po rin. Diyan sa loob, kung magaling kayo magtanong, kung marunong lamang kayo, madali niyo malaman kung nagsisinungaling. Ang problema kasi, kahit yung mga nagtanong nung nakaraan, naku, marami akong pagpuna eh. Kasi, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi ba, during the hearing, may lumabas na parang, yung NBI director, sinasabi niya na ngayon sa kanilang pag-iimbestiga, meron daw 5 milyon na in-offer o consideration para mag-sinungaling itong mga ito. Alam nyo, kung kayo nandun sa dapat, ang tanong doon, iisa-isahin mo yung 18. Totoo ba ito? May claim dito na tinanggap mo, may alok sa 5 milyon. Ang tinanong niya lang, 1-2 eh. Sus Maria Josep ka ako. Dapat yun, pakita mo, bigyan mo ng pagkakataon sila. Attorney, ipagpatuloy ko lang po yung naging discussion natin kanina, Attorney Sal. Kasi nga po, nung weekend, binawi naman din ni
Senator Erwin Tulfo kasi humingi naman siya ng paumanhin sa mga kasamahan lalo na po doon sa Cayetano Block matapos yung naging pahayag niya na aarestuhin at posibleng hihilahin palabas ang ilang senador kung magsasagawa ng umano'y unauthorized na pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Tulfo na hindi angkop ang kanya naging salita at hindi dapat ganito yung asal ng isang senador kahit pa galing ito sa hangaring mapabilis yung trabaho ng komite. Humingi rin siya ng paumanhin sa publiko dahil sa mga alitan sa Senado na naging dahilan ng pagkaantala ng pagtatalakay sa mahalagang panukalang batas. Nanawagan din siya sa kanyang mga kasamahan na itigil na yung bangayan at magtulungan para maipagpatuloy ang paggawa ng batas at investigasyon para sa kapakanan nga ng publiko, Attorney Sal. Ano pong reaction nyo dito sa kanyang public apology, Attorney? Oo, alam mo yung, Erwin, yung public apology mo. Too late. The damage has been done. Na-expose mo na, binulgar mo na yung tunay mong karakter. Kaya, naku, sirang-sira ka sa ginawa mong yan. Ang sinasabi mo na, ano sabi niya, kailangan daw magkasundo na. Eh, ikaw nga itong nagbabanta ng aresto, nagkikwelyo. Sobrang yabang mo daw. Mabuti, hindi ka minamab dyan paglabas mo ng mga tao.